Sa previous video, nagpunta ako sa Davao City sakay ng bus. Nandito na rin lang ako sa Mindanao, mag-try na tayo ng isang interregional route bago umuwi ng Maynila. Dahil gusto kong makita ang Mount Hapo habang nasa bus, napili kong itry ang biyahe papunta sa General Santos City. Kung nanonood ka para malaman ng detalye, edi tara, sama ka sa biyahe ng Yellow Bus Line na isa sa mga bus companies na nag-offer ng biyaheng Davao Gensan. Hi guys, ako si Renz at mula Davao City papuntang Gensan, madadaanan natin ang ilang bayan ng Davao del Sur at Sarangani. Sa videong ito, malalaman natin kung ano-ano nga ba ang mga bayan na dadaanan nitong biyaheng Davao Gensan, travel time, schedule at kung magkano ang pamasahe. Dito ang sakayan sa Ecoland Terminal sa Davao ng bus papuntang General Santos City o mas kilalang Gensan. Dumating ako ng 12:15 ng tanghali. Although marami ang mga ruta dito, hindi ka mawawala sa dami ng nag-aalok ng biyahe or mga pagtatanungan. Hindi ko na nga pala sila pinapansin at this point kasi pagdating ko dito a day before, inalam ko na yung specific location ng bus ng mga papuntang Gensan at doon na tayo papunta ngayon. At habang naglalakad, pakita ko na rin kung ano pang mga ibang routes na available dito. Mayroong biyahe ng bus papuntang Mati sa Davao Oriental. May route din papuntang Butuan at ang Go Mindanao Bus Company nga ang nagbabiyahe dyan. May biyahe rin papuntang Mangagoy sa bayan ng Bislig, Surigao del Sur. May biyahe rin papuntang Tandag, Surigao del Sur. Dito ka rin sasakay kapag pupunta ka ng Tacloban, Leyte or probinsya ng Bohol. Huwag ka nga palang mag-alala kasi may mga pulis sa entrance at sa loob ng terminal kapag kinailangan mo ng tulong. May biyahe rin dito papuntang Marawi, Iligan, Cagayan de Oro at ilang bayan sa Bukidnon. Sabi dito, sa kaliwa daw mga bibiyaheng papuntang Gensan, so let's go! Sa kanan daw ang biyahe papuntang Digos at Marbel, also known as Coronadal City. Mas ginagamit lang nila dito ang Marbel. Ayun nga lang, palis na yung biyaheng Gensan ng Mindanao Star Bus Company, so habang wala pa yung kapalit na bus, alamin muna natin ang mga biyahe doon sa kabilang side. So ayan, may biyahe rin dito papuntang Cotabato via Kidapawan City. At ito na nga actually ang huling ruta sa side na ito. Let's go, balik na tayo sa bay ng Mindanao Star. Habang pabalik, napansin ko itong isang bus company na bibiyahe rin papuntang Gensan na wala pa halos laman. Kaya, ito ang ride natin for today's video. Ang Yutong bus number 80112 ng Yellow Bus Line. 2x2 set configuration, air condition, syempre may ample legroom, and surprisingly kahit maiksi lang ang biyahe, may tabletop. Buti na lang at nakasakay na agad ako at nakapili pa ng seat kasi pag upo ko, marami ng pasahero ang nagsisakay. Yung iba pa nga, may mga bagahe na pinakisuyo na ilagay sa estribo. And 12:21 PM nung nakaupo ako and in just 10 minutes, kalahati na yung sakay ng bus kaya gumayak na kami. Dulong si Bete tawag sa tubangan no. Sen no ako. Mga apa dulong di sana atong biyaya regular. Dito sa Candelaria Street ang exit ng mga bus sa terminal. Sabi sa akin ni Kuyang Konduktor, ang schedule nila mula Davao papuntang Gensan ay from 12 midnight to 9 PM. Kapag ikaw naman ay manggagaling ng Gensan papuntang Davao, ang schedule ay from 2 AM to 9 PM. Dito sa MacArthur Highway nagsimula ng magbigay ng ticket si Kuyang Konduktor. Ang pamasahe papuntang Gensan mula Davao ay 315 pesos. Cash ang payment method at dito na ako sa bus nagbayad.
Hindi man tayo dumaan ng Santa Cruz Town proper, pero ang kanilang overland terminal ay situated along Pan-Philippine Highway. Kumaliwa and then pumasok na ang bus sa kanilang public transport terminal. Galing ng Davao, inabot ng 1 hour and 12 minutes ang papunta dito sa bayan ng Santa Cruz. May mga bumaba pero may mga nagsisakay rin na pasahero. And after just a couple of minutes, umalis na din agad ang bus sa terminal. And unfortunately, dahil sa ulap, hindi ko pa rin nakita ang Mount Apo kahit sa POV galing sa bayan ng Santa Cruz. Kumaliwa ulit dito, papasok sa pangalawang bus terminal na madadaanan natin. Galing ng Davao, inabot ng 1 hour 36 minutes papunta dito sa Digos City. Ang pamasahe papunta dito ay 120 pesos. Pasensya nga lang at itong sa Digos at si Jensen lang ang natanong ko kung magkano pamasahe. Then after almost 15 minutes, nagpatuloy na ulit sa biyahe ang bus. One way lang ang daan dito kaya umikot pa muna tayo bago makalabas ng terminal.
Welcome to Padada, Davao del Sur. May bumaba dito sa tapat ng Yamaha dealership. Umandar lang ang bus ng kaunti tapos kumana na sa V. Soto Street, then kumaliwa sa Burger Street dahil dito pinadadaan ng mga public utility buses at mga van. Pagdating sa Bidiot, sa kanto ng Osmeña Street, may bumaba ulit ng mga pasahero. Pagkababa ng mga pasahero, kumaliwa agad ang bus sa Osmeña Street para makabalik ng Pan-Philippine Highway. Kaya pala nagpunta dito sa Yerozome Street, nandito pala ang Sulop Overland Transport Terminal na katabi ng Sulop Public Market. Mula Davao, inabot ng 2 hours and 15 minutes ang biyahe papunta dito. After just a minute, nagpatuloy na rin naman agad sa biyahe ang bus. Welcome to Malalag, Davao del Sur. Nandito na tayo sa junction Davao Occidental and Jensan. Nalito lang ako dito kasi sakop na ito ng bayan ng Malalag as per Google Maps, pero ang pangalan pa rin ng terminal ay Sulop Overland Transport Terminal. Mabilis lang rin naman nagbaba at nagsakay ang bus tapos umalis na rin ang terminal. Ang bayan ng Malalag na actually ang huling bayan ng Davao del Sur na madadaanan natin. 25, 30 naman. 37. Binababa lahat ng pasahero dito except ang mga bata at senior citizens or PWD. Nandito na tayo sa probinsya ng Sarangani. 2 minutes lang ang tinagal ng mga pasahero sa checkpoint, then nagpatuloy na rin agad sa biyahe ang bus.
Welcome to Malungon, Sarangani. Ito ang una at huling bayan ng Sarangani na madadaanan natin. Ang susunod na bayan kasi ay sakop na ng ibang probinsya. Nandito na tayo sa Malungon Overland Transport Integrated Terminal. Inabot ng 3 hours and 3 minutes ang biyahe papunta dito mula Davao. Marami-raming pasahero rin ang sibaba dito. Pasensya na ulit at ang pamasahe lang papuntang Digos at Jensan ang nahingi ko. After just 2 minutes, nagpatuloy na rin agad tayo sa biyahe. Seatbelt mo na lang, seatbelt. Sunod nga unang si Robinson na. Robinson tapos Quezano. And finally, welcome to General Santos City. Nasa kaliwa natin ang Robinson's Jensan. Ay Quezano, Robinson nila, Robinson. May mga bumaba rin na pasahero dito sa tapat ng G-Mall of Jensan, and according to Kuya Konduktor, ang susunod na bus stop ay ang ating ng endpoint, which is ang Bulaong Terminal. Bulaong na tayo next ha, Bulaong Terminal. Nandito na tayo sa Bulaong Terminal ng General Santos City. Inabot ng 4 hours and 10 minutes ang biyahe mula Davao City papunta dito. Katulad ng Davao Ecoland Terminal, masasabi kong may kaayusan din dito sa Jensan Bulaong Terminal. Located ito sa Barangay de Jangas North along Eusebio, Bulaong Avenue. Per Wikipedia, although hindi ko na-confirm, may mga biyahe dito sa Bulaong Terminal papuntang Coronadal, Tacurong, Cotabato, Davao, Kidapawan, Digos, Pagadian at Cagayan de Oro. Thank you sa bus crew ng Yellow Bus Line, Bus 80112 for the safe travel, and I hope nakatulong ito sa mga gustong malaman ng detalye ng biyaheng mula Davao papuntang Jensan. Thanks for watching!